Ang pagtaba ng tao ay link sa napakaraming mga sakit kaya pinakamainam habang bata pa kayo o ngayon, take the first step away from obesity. Interesado kayo? Hindi kayo, pag-usapan natin yan. Ngayong buwan ay obesity awareness, kaya naman mainam na malaman ninyo na kasama ninyo ako sa paglaban sa katabaan. Hindi naman sa nagbo-body shame tayo, actually gusto nga nating tulungan ang mga taong on the heavier side para makamit nila ang best shape nila. Ang unang pamamaraan para mabawasan ng excessive weight ay ang commitment. Mag-commit sa sarili na gusto mo na talagang magbawas ka ng timbang. Parang pag-commit ninyo sa mga jowa nyo, kailangan kapag gusto mo na talaga, gusto mo na talaga. Ganun din sa pagpapapayat. Next, alamin natin ang inyong mga body measurements para malaman natin ang mga goals ninyo. Kunin muna po natin ang inyong mga body weight in kilograms at ang inyong height in meters squared. Ang mga measurements kasi niyan ay magagamit natin sa pag-compute ng inyong BMI or body mass index. Para naman hindi na kayo masyadong mahirapan, meron mga online calculators para malaman ninyo kung ano nga ba ang inyong status. Overweight ba kayo or obese na? At kung ano ang class ng obesity. Pero hindi lamang po dapat sa BMI nakatingin. Mainam din na makita natin ang inyong body composition at ang inyong mga body fat percentages. Meron din mga applications na po pwede ninyong gamitin kung wala kayong body fat analyzer. Try nyo gamitin yung Me360 na app. Libre yan para malaman ninyo kung ano nga ba ang inyong mga body fat percentage. This way, mas magkakaroon tayo ng gauge kung saan nanggagaling ang timbang ninyo. And by more of fat, kasi kung more of fat yan, kinakailangan bawasan natin yan. Remember na ang ating timbang ay nakahati sa fat, water, muscle, and bone. At ang gusto nating mawala ay ang fat kung kayo ay on the heavier side at mas mapalitan niya ng muscle. Di ba naman gustong mabawasan yung bones mo, kapatid? At the way to do it is through exercise and through food intake. May mga medications din na po pwedeng gamitin para sa obesity. Ang ginagawa ng mga medications na ito ay bawasan ng cravings ng mga pasyente and in the long run ay mababawasan din ng food intake nila. So kung titingnan natin, ang mga gamot na nabibili ay essentially tumutulong lamang na bawasan ninyo yung mga food intake ninyo. At kung ganyan yung effect niyan, at kung namamahalan kayo sa gamot na yan, simple lamang dapat gawin. Oo, simple pero alam ko mahirap, pero sasabihin ko na, bawasan ninyo ang inyong kinakain. Aalamin po natin kung anong tamang bilang ng inyong calories lamang sa isang araw at ito ay hahati-hatiin natin sa mga meals. Kung ilang beses pa pwedeng kumain, ganyan gagawin natin yan. After nan, ang gagawin natin ay aalamin natin ang dami ng servings per food group na po pwede nyo kainin each meal para hindi nyo man kailangan magbilang ng calories pero essentially nababawasan ninyo ang intake ninyo for the day. Bukod dyan, mainam din na mag-ehersisyo tayo para mas makatulong sa energy expenditure o para mapataas natin ang bilang ng calories na sa-spend natin each day. And then, kinakailangan, meron din tayong targets each week kung gaano karaming timbang nga ba ang nababawas. Usually, sa weight management, 0.5 to 1 kilograms per week yan, ox na tayo dyan. Hindi kinakailangan maging super drastic, ang kinakailangan lamang ay maging sustainable. At paano? Hanggang dito lamang muna, just know na kahit on the heavier side ay mayroong pag-asa pa rin. Magpakonsulta kung kinakailangan dahil sabi ko nga sa inyo, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat at hindi kayo magkasakit. See you in the next episode. Ingat!